Pag-uusapan na naman natin ang talamak na panloloko at sa mga kasalukuyang OFWs na nagbubuwis buhay para lamang makaipon, ngunit nauubos ang pera dahil sa mga scammers at illegal recruiters. Pare-pareho ang diskarte ng mga manlolokong ito. Ginugoyo ang mga biktima na may lehitimong umanong trabaho. Engineer, are you here? Nicole? Sir. So good afternoon po, Mr. Chair and Senator Riza. Good afternoon po. So I did mention her name anyway. Okay. So I'm not going to mention your last name. Yes. Yun na lang siguro. Yes, Senator. Okay. Sige, Engineer, ma'am, go ahead. So ibabahagi lang po namin kung ano po yung nangyari sa amin. Sa Baguio po kami, Senator, to recall lang po. Bale, we were invited by someone we personally kakilala sa Baguio po. Bale, in-offer po sa amin itong junket operations nga po, which is inside the casino or gaming industry. So ito po is, inalok po kami na mag-invest for a minimum of 100,000 pesos. That will earn 5% interest per month. Or, meron din po kaming option na compounding, which earns 111.57% naman po per annum. Bali, ang security po namin dito is, bibigyan po kami ng post-dated checks na nakalagay po doon yung capital namin, and then bibigyan po kami ng contract of loan. Pagka nag-invest din naman po kayo ng 1 million and above, meron po silang ipapromise sa inyo, Senator, na tour sa operations, which is luckily we have witnessed. So mas naniwala po kami nung nakita po namin itong operations na to. And we were also actually presented an ID of the operator po na sinasabi po nila, which is si Mr. Hector Pantoliana. So yun. Nakita naman po namin, first of all, nabigyan po kami ng assurance, nabigyan po kami ng payouts for more than a year naman po, nag-payout po kami. Pero comes po this July of 2023, bigla na po siyang na-cut short. So we ask why, kung bakit na-cut short, and sabi lang po nila sa amin is nag-i-struggle lang daw po yung business. So since medyo alanganin na po siya, we opted po to pull out yung mga investments namin. So we write po a letter, formal letter po to the operator. We also actually advised our head account managers, which is sila Micaela T, sila Mr. Hazen Humilde, yung mga pillars po sa Baguio. So we opted po to pull out our investments. Niletter po namin personally, binaba po namin ito. Unfortunately, hindi po namin nakita si operator. So we contacted na lang po, or we tried reaching out na lang po dun sa legal counsel po ni Mr. Pantoliana, which is si Attorney Ronaldo Renta. So sa kanya po namin sinubmit yung letter of intent po namin na magpo-pull out po kami ng investment. But before we met him, actually hinanap po mismo namin sa COD yung sabi po nila sa amin na junket rooms po nila na existent doon. According po to Mr. Hubert Pantoliana, na existent po dun sa lower ground ng City of Dreams, which is malaking area daw po ito, is a vast section na allocated daw po for Horizon Players Club. So nung pumunta po kami doon, hinanap po mismo namin itong junket na to, since malaki nga po siya according to Mr. Hubert Pantoliana. We expected na alam ng mga staff doon. So nagtanong po kami sa 3 staff actually yung pinagtanungan po namin, and they didn't know. And ang sabi po nila sa amin is wala pong Continental VIP Club doon, which is yung name daw po ng junket. So when we learned that, syempre, naisip po namin na wala palang operations. So after that, sinubmit po namin yung letter kay Mr. Ronaldo Renta. But after that, since we felt deceived, nag-send na po kami ng demand letter kay Mr. Hector Pantoliana. Fortunately naman po, nag-reply po siya sa amin once. Nasabi po niya, sige, aasikasuhin ko yan, i-prepare nyo lang yung proof of accounts ninyo na meron kayong investment sa akin. So we've prepared all the contracts, dala po namin siya today. Then, sinendin po namin siya through online sa messenger po ni Mr. Hector Pantoliana, since doon po niya kami ni-reach out. And unfortunately, after that, parang ni-left hanging niya po kami. Wala na, totally. So yun po. Wala na po kaming natanggap na message sa kanila or anything. So of course, having invested a large amount of money po actually. Can you please finish your statement? Kasi marami pa tayong mga resource person. 3 o'clock, magkakaroon kami ng... Yes po, Senator. Okay ka na doon? Yes po, Senator. Okay. Before we proceed, I would like to
acknowledge the presence of Senator J.B. Ejercito. Thank you for coming. Okay, now, doon po sa mga sinabi ni Engineer Nicole, is there a member of the NBI here present today? NBI? Meron ba taga-NBI rito ngayon? Meron po, sir. Okay. Now, NBI, ano na po yung pinaka-latest sa kaso na ito? Kasi I understand some of the victims have already approached the NBI or cases have already been filed with the NBI, and isa po ako doon na tumawag sa NBI para ilapit tong problema nila. Meron na pong ginagawang investigation ng NBI at nasaan na po tayo? Sir, good afternoon po sa lahat. Sir, unfortunately, hindi po sila nag-file ng case sa NBI. Kung maalala ko po, Particularly po sa human trafficking. Hindi po. not human trafficking. I'm talking about scam. No, hindi. They did. As a matter of fact, may record ako niyan. Sa I think- programa ko Wanted sa radyo, some of the victims came to my office, some via Zoom, and then I called the NBI, and the NBI said it's being investigated. Some cases were already filed and some were not. So gusto ko lang malaman yung status kung the NBI ay kumikilos na. Sir, unfortunately, as I've said earlier, hindi po sa human trafficking division nag-file. Human trafficking po kayo? Opo, sa human trafficking po kami. Baka po sa ibang division like sa AFAD po, anti-fraud, or sa CCD. Comsec, bakit hindi natin inimbitahan yung yung sa So thank you anti-fraud? po. Kasi tama nga naman, I'm barking at the wrong tree. Pwede ba pa-online natin? Tawagan yung tamang division, pwede naman siguro gawin natin. Kasi very anxious na marami, katagal-tagal na itong kasong ito. Then of course, they wanted to know, especially the victims, anyari, asa na. Diba? At alam ko naman, in fairness to the NBI, mabilis kumilos ang NBI. Marami akong mga kaibigan dyan. In fact, full support sa NBI pagdating sa mga budget. I know NBI is doing good. Pero gusto kong marinig ng mga victims ano nangyari. Sige, habang tinatawagan niyo po yung NBI, tawagan na, Comsec. Good afternoon, Mr. Chairman. Thank you for this opportunity to shed light on the issues. Mr. Chair, Mr. Hector Pantolia. Magtatanong lang ako para Sorry, sir. Okay, ginagamit nilang cover para makapag-scam, para makapag-likom ng investment kuno ay junket. Tama? Bakit pinapayagan ng PAGCOR ang junket samantalang sa batas natin, bawal ang junket? Wala. Sa lahat ng kasino, pumunta ka, marinig mo palagi, junket ni Poncio Pilato, junket ni Herodes, junket ni Barabas, de Estas. Pinapayagan nyo, bulgaran. And you guys are not doing anything. Mr. Chair, wala ho kaming alam na batas na bawal yung junket. It's been there ever since. I think it's prohibited yung junket na yan. In fact, during the last hearing, I remember one of your member of PAGCOR who were present, resource person, saying na hindi bawal ang junket at hindi dapat pinapayagan yan. Ang ano po, sir, Then show me something, a document that states that junket is not prohibited. yes, Mr. Chair. Actually, So show me a document. kasama ho sa regulatory manual namin yung junket operations, Mr. Chair. And ever since po, bawal po ang local na maglaro sa junket, but the foreigners, yun po talaga ang players ng junkets. Now, sabi mo, bawal ang junket pag local money. Local players po. Bawal po ang local players sa junket. Kaya nga, local players. Yung mga pera ng mga local players ang pinagkukunan. Mr. Chair, mukhang yung kanilang arrangement is investment doon sa and loan. Hindi po sila mismo yung players, Your Honor. Hindi nga sila mismo ang players, pero money from the local players ang kinuha. Di ba pag junket dapat supposed to be from abroad, tama? From outside, dadalhin dito sa loob. Yun hong pera ng players, ganon. Ng players. But ang lumalabas ho yata sa story nila doon sa mga interviews is they are investing on the alleged operator. Hindi po yung player. Using junket, di ba? Opo. Yung nag-ooperate mismo, yung nagkiklaim na may operation sila ng junket, yun ang Kaya nga, pinag-iisa hindi nila. niyo po ba monitor ito na nagpapakita pa ng pera, bulto-bultong pera, pa-picture pa sa loob ng mga kasino. Doon pa lang sana, red flag na ninyo at
kinausap niyo na kung sinong responsible dito sa mga tinatawag na junket investment scam. Yes, Mr. Chair. Actually, Meron ba kayong ginawa? yun nga po yung kanina, sisimulan ko, that originally, Hector Petaliano was a junket operator in 2021. However, in 2022, we received a notice, a letter from the SEC that he is already under investigation. 2022 po yun. And what we did immediately was to inform the casinos not to deal with him, and if there are dealings with with him or any of the companies implicated in the complaint in the SEC, i-cancel yung mga arrangements na yon or yung mga kontrata na yon. This was December of 2022. By March of 2023, I think the SEC already concluded their investigation. We were also furnished the copy of the cease and desist order from the SEC. So even before nagsisimula pa lang yung investigasyon ng SEC against the respondents, pinatigil na po namin, in-inform na po namin ang aming mga casino not to deal with Mr. Hector Petaliano or the implicated companies like yung Horizon, yung Philippine National E-Games League or something, E-Sports League. So, and then we also coordinated already with the NBI regarding the issue. Nung makita nyo lang po sa mga pictures na pinopost nitong si Hector Pontaliana na nandun siya sa loob ng casino at sa harap niya bulto-bultong pera, nagpapakita siya ng kung ano pang mga properties na nagsisilaw sa mga would-be victims, doon pa lang sana red flag na sa inyo yung kumontak na sana kayo sa AMLAC, kinausap niyo na sana yung mga may-ari ng casino, sino ba talaga ito, ano ba talagang ginagawa ng mga ito. You should have done that. Kung ginawa niyo lang sana ang trabaho ninyo, wala sana mga nabibiktima. Mr. Chair, hindi ko lang po alam yung timeline nila because they're talking about July 2023. We already stopped the operation or we already informed the casinos December of 2022. Because that was after the SEC did an investigation, di ba? Ongoing po, Mr. Chair. Kaya nga, ongoing sana, bago pa maimbestiga ng SEC, ginagamit nitong si Pontaliano yung casino, nagpapapicture-picture, ribbon cutting sa loob ng mga casino at nagpapakita ng bulto-bultong pera, doon pa lang nag-imbestiga na kayo. And then when you did that investigation, then kasama yung pagtatanong-tanong nyo sa PAGCOR, and then kinausap nyo rin sana yung mga investors, teka muna, mukhang may nangyari at hindi tama rito, then come up with the result of your investigation at kung kinakailangan pa-stop o kung kinakailangan, pa-imbestigahan agad sa NBI. Yes, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair. Hindi kasi dapat sa casino, wag puro pera pong iniisip ninyo. Isipin nyo rin pong kapakanan ng mga tao. Yes, Mr. Chair. Wag puro kita po. Actually, Mr. Chair, one of the lawyers of the complainants coordinated with us already by December of 2022. So doon nga po, isa sa mga basis po namin yon, he furnished us a copy of the cases in Quezon City. So ngayon yung mga may junket, paki-imbestigahan nyo lang po? Yes, Mr. Chair. Nyo. Kasi sabi rito, yung nga, criteria examined by licensed casinos included is a junket, whether the key individuals have been convicted or indicted of dishonesty, fraud, breach of trust, money laundering, and terrorist financing, proliferation financing, etc. So, yung bulto-bultong pera, dapat doon nagduda na kayo na baka may nangyaring money laundering na rito. Yes, Mr. Chair. Then that should warrant an investigation, an all-out investigation coming from you. Yes, Mr. Kasi Chair. yung bang pagpapakita na pera hanggang bubong, hindi pa ba mag-red flag sa inyo yan? We were trying to identify where the... Na ginagamit yung casino as a place of people going there para magbigay ng investment nila? Mr. Chair, yun daw po kasi in one of the interviews, ang sabi nung complainants ay hindi sa casino nandun yung pera. Nandun sa isang office ng Horizon sa labas. Regardless, kahit na hindi sa labas ng casino, yun pinapakita nagsha-shopping sa casino, marami mga bag, etc. Regardless, pero nagagamit yung casino para ma-encourage yung mga investors dahil yung salitang junket. Yes, Mr. Diba? Chair. O since ginagamit yung junket, ayan bulto-bultong pera. At through the casino, yan pa. Red flag na sa inyo, nag-imbestiga agad kayo, motu proprio, wag nyo na hintay na nag-imbestiga yung SEC, nag-imbestiga NBI, and then after the NBI and the SEC investigated and then come up with the result, sa kay action. Hindi. Mr. Chair, una po kami.
magkasabay halos kami ng SEC na nag-investigate at kumilos kasi once So they habang started... imbestiga pa sana ang SEC, pinay-stop nyo na siya sa Yes, operation. Mr. Chair. You did that? Yes, And then Mr. bakit Chair. may mga victim pa rin? Lumabas ho kasi yung aming order sa mga casinos is December of 2022. I don't know when the activities happened with the complainants. O nga, Mr. Salvosac, sana, okay, nung pag-imbestiga nyo, nakita nyo na may mga red flag na nga, may mga bulto-bultong pera na questionable. Sinabi nyo ng kasino, iba nyo na itong si Hector Patuliana. Yes, sir. We did that, sir. Well, hindi. Labas-pasok pa siya sa kasino. Nagsa-shopping pa nga yung kanyang misis doon sa loob ng kasino, yung kanyang girlfriend. Di ba? Ginigest pa nga siya sa mga event doon sa loob ng kasino. No, dapat binan nyo siya total sa kasino. Hindi siya banned. Show me a proof na binan nyo siya sa kasino. We will So yung start and date na pinaban nyo siya, give me. Yes, proof. Mr. Ito na Chair. show you pictures na kukontrahin yan. Yes, Mr. Dahil Chair. kapag hindi, di ba, makukontem ka. We will send you the copy of the letter of Okay. the... Gusto kong pakita kung kailan nyo sila binan, ha? Itong patilyana na ito. Okay, and then, isa na lang, yung AMLAC. Meron ba taga-AMLAC dito? Wala? Okay. Dagdag ko ulit dito sa pag-call. I-monitor nyo yung mga junket nyo. Meron kalokohan dyan. Motor-proof investigation. Do not wait until such time na may mga biktima na dahil nag-imbestiga yung NBI, nag-imbestiga yung SEC. Do your own homework. Silipin Yes, nyo, Mr. Chair. monitor nyo lahat ng mga junket. May kalokohan dyan, imposibleng wala. Di ba? Matagal na yan. So, make sure na lahat itong junket operations well monitored ninyo. Thank Para you, hindi Mr. na ulit Chair. itong ganitong klaseng insidente. At itong sektor Pantayana, gustong makita talaga kung kailan nyo binan. Kasi nagmamayabang pa ito, pakita ng mga pera, baul-baul, bulto-bultong pera. Sa akin pa lang to, sa umpisa pa lang. Di ba? Magdududa ako. In fact, briefly, ginagamit minsan yung yung Facebook page ko, ginagamit yung pangalan ko, at tapos magpapakita ng pera. On the spot, first day ko pala makita, agad-agad, tinawagan ko Facebook para ipadelete. Inimpurmahan ko agad yung mga subscribers ko. Ganun dapat kayo, mabilis aksyon. Sana for the first moment, nagpakita ng bulto-bultong pera itong Pantulyana na ito, red flag agad. Stop na agad, ban na agad itong taong ito. Pag sinabi niya, ba't niyo ako binan? Paliwanag mo muna ito, ano itong ginagawa mo? Ganun po dapat kayo umaksyon, mabilisan. Okay. For lack of material time, since we will still have two other important matters to discuss, so anyone who wish to provide further information and responses, kindly put them in writing and submit your position papers to the committee. Thus, for Senate Bill number 2078 or the Financial Literacy Bill, I am now directing the committee to conduct a TWD on this next hearing. Now, let's proceed dito sa Italy scam. We now move to the next item of the agenda, the so-called Italy scam, wherein almost 400 Filipinos aspiring to work in Italy were allegedly deceived by a certain Alpa Assistenza agency, only to find out later on that their supposed nulla osta or work permits were fake, as declared by the Italian government. Just to put on record that the owners of Alpa Assistenza, Diane Crizel Respicio and Frederick Dutaro, were summoned by this committee. They initially responded to WhatsApp and acknowledged our invitation, but they failed to provide justifiable reasons regarding their absence today. So therefore, I'm directing the committee secretary to issue a subpoena. Okay. And if they subsequently fail to comply, I will not hesitate to hold them in contempt and have them arrested. Okay, may video na pwedeng ipapakita muna. Do we have that video, Comsec? Ako po si Apple Cabasis. Biktima po ako ng Alpha Assistance sa SRL. Ipinasok po ng kapatid ko yung application ko sa kanya ng April 28. April 29 po. Nagbayad po ang kapatid ko sa kanya ng 650 euros kasama nun sa pamangkin ko. May 3, lumabas daw po yung demanda o yung katunayan na ipinasok yung application namin. So, kailangan na naman daw namin magbayad ng 650 euros.
hindi po kami nakapagbayad dahil kulang na po yung perang hawak namin. May 22, hating gabi po dito sa atin sa Pilipinas. Tumawag ang kapatid ko at sinabi niya lumabas na daw po ang aming mga nula usta o working permit. Sa punto po ngayon, kailangan na po namin tapusin ang bayad namin sa kanya. Nakabayad lang po ako ng 1,450 euros para sa akin. At nabayaran lang po ng kapatid ko para sa pamangkin ko na 2,350 euros. Hindi po niya ibinigay ang nula usta namin nung oras na nagbayad kami. Nung nagbayad na po, gumawa na po siya ng group chat para po sa pamangkin ko, sa staff niya. Doon po sa group chat, sinabi po niya na May 29, meron na daw po kaming appointment sa Piasi, sa Makati. May 28 po, isang araw bago ang appointment, ay sinabi ni Crisel na cancel ang appointment namin. At hindi na daw po yun matutuloy, ang nag-cancel daw po ay Piasi. May 30 po, nagtanong na po ako sa GC. Dahil may schedule po kami ng May 31, hindi pa rin po siya nag-update. So napilitan po ako magtanong sa GC. Ang sabi po niya, hindi na naman daw po matutuloy. June 1 po, ang sabi po niya, hindi daw po matutuloy ng May 31 dahil nag-cancel daw po ay ang Piasi. June 1 po, nag-email po ako sa Piasi kung bakit po na-cancel ang appointment namin. Sumagot po ang Piasi na wala daw po kaming appointment para ma-cancel. June 17 to 20, June 17 to 20, nagpasa ng schedule ang hipag ko para sa June 21 daw po. Yun yung mga araw na hinaghihintay po kami ng schedule namin, June 17 to 20. Ganun po niya kami katagal pinaghintay. June 21 po, ang ibinigay niyang schedule sa amin para po sa Piazzi. Kami pong 4 na taga-Lemery. Ako, ang pamangkin ko at ang 2 pa. Nung June 21 po, dumating po kami doon. May nakatagpo po kaming 2 van na puti at mga taga Batangas din. 16 po ang sakay noon. Sabi po nila mag-a-apply din daw po sila para sa visa. Italy din, 3,000 euros din daw po yung processing fee nila. So ang usapan po kasi namin ni Mr. Respicio, 8 a.m. aakyat na po kami sa Piazzi. VIP po kami. So 8 a.m. po, umakyat na po kami kahit wala pa yung tao niya na mag-a-assist sa amin na si Marvin Ilagan. Nung nandun na po kami at nakaupo sa VIP chair sa harap po ng VIP room, nag-chat po ako sa staff niya. Tinatanong ko po kung okay lang na nandun na. Ang sabi po, no, bumaba kayo, nagka-problema. Pagbaba po namin, nakausap na po namin yung 2 van. Nalaman po namin na lahat sila, Alpha Assistance din po may hawak. May dumating pong isang babae, tita daw po siya ni Crisel, registered nurse. Siya si Arlene Pangan, sorry po. Siya si Arlene Pangan. Dinala po niya kami sa Starbucks, pinagkape niya po kami. Tinanong po namin siya, ano yung naging problema ba't po kami pinababa, bakit hindi natuloy. Nagkaroon daw po ng suspicion na nula usta namin. Pero ang tinanong ko naman po kay Dang, ang sabi naman ni Dang, nagkaroon daw po ng problema yung portal na pagkukunan. Mula po nun, pinaasa na lang po niya kami ng pinaasa. Kesyo, malapit na daw, maaayos na daw po. Yung po mga sinasabi niya. July 11, nagsimula pong mag-chat sa group chat namin yung si Miss Arlene Pangan. Sabi niya, naglabasan na daw po yung mga visa. Nagkaroon po kami ng pag-asa na baka naman nga hindi ito panloloko. Pero July 14, nalaman po namin na yung ipinasok lahat na 100 plus per 85, lahat po yan rejected. Ang nakalagay po dun sa papel na ibinigay ng Italian Embassy, false daw po, peke ang dokumento. Nag-request po ako sa kanya ng refund. Nagbigay po siya ng cheque. Kalbog po yung checking ibinigay niya. Hanggang ngayon hindi pa po niya ibinabalik yung pera. Okay. Thank you, Ms. Apple. Now, let's proceed to the second witness.
Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Bago yung iba pa nating witnesses at mga mas substantive questions, isang clarification lang, Miss Apple. Yung binanggit po ninyong PIASI na pinangakuan kayo ng appointment pero laging hindi natutuloy at lumalabas mismo sa staffer ng PIASI na wala namang talagang sinet. Itong pong PIASI, yung PIASI Via Center sa Makati na solong accredited agency na makapagproseso at tanggap ng Nulla Osta, di ba? At siya po yung accredited agency ng Italian Embassy sa Pilipinas. Yes, Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So kunwari itong Alpha Assistenza na sineset kayo ng appointment sa PIASI. Yes, Your Pero Honor. lagi pong di natutuloy. Okay. Salamat po. Just all for now, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Now let's proceed to the second witness, Mr. Royland Olan Magbayaw. Mr. Magbayaw, is he here? Sir Roland? Wala si Mr. Roland. How about online? Is Mr. Magbayaw here or kahit na online? Your Honor, sumama daw po ang pakiramdam. Okay. Nasa labas. Sige, mamaya Nasa labas daw po. we can proceed with Maria Socorro M. Velasquez. Ma'am Maria Socorro, ano po yung inyong pong statement? Ano pong gusto niyo sabihin, ma'am? Ako po si Maria Socorro Velasquez, isa din pong biktima ng Alpha Assistencia. Good afternoon po sa inyong lahat. Isa din po akong biktima na pinangakuan po ni Crisel or yung pong employer ng Alpha Assistencia. Isang araw po nung April, yung nanay po niya, saka po yung kaibigan ko, magkausap po sila. Sabi po nung nanay ni Crisel, yung Edna Respicio, open daw po yung direct hiring na kung saan yung anak daw po niya yung nagpo-process po. Sabi po niya doon sa kaibigan ko po, na matagal ko na pong kaibigan yung bata po kami, bakit daw po hindi niya ako kunin? Ang sabi po ng kaibigan ko, maraming problema ang pinagdaanan si Socorro. Galing siya sa anong sakit, marami siyang naging utang. Wala siyang perang ipang babayad para i-process. Ang sabi po nung mother ni Crisel, yung na lang daw pong kaibigan ko ang magbayad. Noong daw pong time na yun, 100 euro lang daw po ang pera ng kaibigan ko. Kaya sabi po nung nanay ni Crisel, sasabihin niya kay Crisel na sila na po muna ang magbabayad ng processing fee ko. Pagdating ko po sa Italy, babayaran ko po yun, hindi po for free. So yun po, hanggang sa April po, first week po, kung hindi po ako nagkakamali, tumawag po sa akin yung nanay ni Crisel after po nila mag-usap po ng kaibigan ko. Sabi po niya, isend ko daw po sa kanya yung passport ko. At kukunin daw po nila ako para po mabigyan ako ng trabaho. Pero po wala pong specific na trabaho ang ipinangako sa akin. Ang akala ko po noon, katulad po nung kaibigan ko, saka po nung nanay ni Crisel na ang trabaho po nila is sa bahay, yung per hour po, iba-iba po yung employer po nila. Yun po yung inakala ko po na maibibigay po sa akin. Hanggang sa pinakilala po ako sa isang GC ng nanay ni Crisel sa kanya. Sa totoo lang po, hindi ko po siya personally kilala si Crisel. Hanggang sa GC po, kung pinakilala na po siya sa akin, gumawa po ng GC mother niya. Sabi niya po sa akin, may mga aplikante daw po siyang katulad ko. Lumabas na daw po yung mga Nulla Osta. Tinanong ko po siya kung ano po yung Nulla Osta. Ang sabi po niya sa akin, government approval or yung working permit po. So sabi niya po sa akin, habang pinaprocess po nila yung visa, yung papel ko dahil sinad ko na po sa kanila yung passport ko, samahan ko daw po yung mga aplikant sa PIASI. Ang ginawa po ni Crisel, gagawa po siya ng GC. Siya po yung admin, i-add niya po yung mga biktima, yung mga relative po nila na nagbabayad po sa kanya doon ng processing katulad po ng mga kapatid po nila, Miss Apple. And then, samahan ko daw pong magpasa sa PIASI ng application for visa. So ako naman po, bilang first timer pong mag-a-apply dahil po sa kagustuhan ko pong makabayad po ako ng utang ko nung nagkasakit po ako nung 2017. At syempre po pag Italy po yung i-offer po na isa pong napakalaking opportunity po para sa pamilya, di ba po?
Hanggang sa yun po, sinamahan ko po yung mga biktima na katulad ko po. Nag-apply, nagsisend po siya sa email ko ng documents, yung pong Nula Usta. Nung una po, na naging appointment is April 17. Hindi po natuloy dahil po yung Lola Usta po nung una, si Jo Maria Manalo, meron na po agad red flag. Ang nakalagay po sa birthday po ni Jo Marie, pangalan po nung kukuha sa kanya na asawa niya. Meron po siyang, nagda-dialysis po siya kaya kailangan pong urgent po siya makuha. Hindi po naitama po yung Lola Usta niya until August po. Nakontak po ako ng asawa po na si Miss Lovely Manalo. Tapos tinatanong niya po ako kung sino po yung binabanggit ko po sa mga post ko po sa FB. Kasi po ako po bilang pong nakasama doon, na-obserbahan ko po na parang meron pong irregularities po doon sa mga documents. Kasi po, tinatanong ko po si Miss Kat, yung pong si Miss Kat, siya po yung nag-a-assist po sa amin sa VIP, na normal lang po ba na laging may mali po sa Nula Usta? Mali po minsan yung spelling ng pangalan. Katulad ko po, yung sa Nula Usta ko po, pinadala ni Crisel. 1976 po talaga ako pinanganak. Pero ang nakalagay po doon, 1978. So, kailangan po i-correct po yun. Sa iba naman po. Ma'am, excuse me. Okay, lahat ng sinasabi mo, nandiyan po sa sinumpang salaysay niyo. Ano? So, para hindi po tayo kapusin sa oras, I would like to proceed with the other resource person nandito. Anyway, doon sa mga gusto pang malaman kung anong sasabihin pa ni Ma'am Velasquez na hindi pa niya sabi, bibigyan kayo ng kopya ng kanyang sinupang salaysay. Is that okay with you, Ma'am Velasquez? Okay. Now let's proceed with the next resource person natin. In Consul General, Elmer Cato. Good afternoon, Mr. Chair, Your Honor. Thank you for the opportunity to address the Committee on Migrant Workers on the issues pertaining to the cases of fraud and illegal recruitment in Milan, which the Consulate General has been investigating since the first complaint was filed with us in July. If you may, Your Honor, I would like to read portions of the position paper so we could give proper context to the discussions. Mas maganda siguro, Mr. Cato, kung dumiretso na kayo, anong ginawa nyo matapos nyo matanggap yung reklamo sa mga biktima at ano pong ginawa nyo para maimpormahan yung lahat ng mga OFWs natin sa Italy nang sa gayon na po madagdagan pa rin ka ng mga biktima. What have you done? Yes, sir. When the first case was reported was on July 31, we immediately wrote Alpha Assistenza to tell them that the complainant was asking for a refund of the amount she paid for her Decreto Flussi application. Alpha Assistenza po sumagot at sinabing may kontrata po silang pinirmahan, and in that contract it stated that Alpha Assistenza would only be putting together the documents and filing the application. So medyo na stalemate po kami doon. And on August 21, 2 staff members of Alpha Assistenza reached out to me and asked to meet me secretly because they wanted to share something that's been going on. So pinuntahan ko po sila dun sa isang bahay sa Milan at doon po sila nag-share ng mga suspetsya nila na may fraud na pong nangyayari. They presented to me several evidences and I asked if there were complainants who could come to us, and they escorted them to us po 4 days later. So those were the first 19 complainants that we investigated. So simula po doon, aside from investigating the complaints. So ano po naging result ng inyong investigation, sir, matapos yung mga pakinggan yung salaysay ng mga... The result, sir, is 94 cases of aggravated fraud have been filed in Milan before the Office of the Public Prosecutor as of last week. So umaksyon po kayo doon sa reklamo? Documented so ang kayo po ang nag-file ng mga ng kaso? konsulado, despite allegations that we failed to act from some of the witnesses who are here, who unfortunately... Kung ginawa niyo po inyong trabaho as expected by the OFWs, bakit kayo po ay patuloy pa rin nireklamo? Hindi ko po alam kung bakit pa sila nagreklamo. As far as we're concerned po, wala pong nagreklamo sa Milan. Ang mga nagreklamo po ay mga kababayan natin na dito sa Pilipinas.
Of course, they're afraid to complain over there kasi nandun ka. Siyempre, pag di sa Pilipinas, wala ka na doon, wala ka na sa harap nila, wala na silang takot magreklamo. But anyway, sige, thank you for that, Mr. Cato. Go ahead, Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. Meron akong follow-up question kay Conjen Cato, pero related kasi sa isang follow-up kay Miss Maria Socorro. So, isang quick one lang sa kanya and then itanong ko rin kay Conjen Cato. Ma'am, Miss Maria Socorro, skinan ko po yung binigay ni Chair, sinumpa ang salaysay nyo. Andito po sa matrix nung mga biniktima, merong din kapangalan ng isang may-ari, yung Frederick Dutaro. Yes po, mga kamag-anak. Tama po, mga kamag-anak Yes din niya po. po ay nandirito. Franz Michael Dutaro, Federico Dutaro, Francis Mark Dutaro, at saka Feme Grace Yes po. Dutaro. Kamag-anak sa kapatid po. So yung pati iba. po kamag-anak at kapatid, binibiktima ng Alpha Assistenza ni na Mr. Frederick Dutaro. Yes Tama po, Your Honor. Okay, ibang klase po talaga, Mr. Chair. Salamat po, Ms. Maria Socorro. Follow-up question ko po kay Conjen Cato sa line of questioning ng Chair. Meron po bang paper trail dun sa sulat at paper trail sa ano pa bang ibang communications ng inyong opisina with Alpha Assistenza? Yes, Madam Senator, meron po. Documented po lahat ng galaw namin. Kung ganun po, paki-provide po sa komite namin Opo. through the chair. And yun, idugtong ko na lang, related sa line of questioning, although hindi pa na-bring up, Mr. Chair, sa mga testimony, yung tungkol sa patronato system. Yung sistema kung saan ini-issue yung mga nula osta, pero napag-alaman, yung ibinigay sa mga biktima, victim survivors, ay mga peking nula osta pala. So kaugnay po dun sa mga tanong tungkol sa patronato system in general, aside from what you've already told the committee, ano pong naging papel nung konsulada ng Pilipinas sa Italy sa kalakaran ng patronato system? In general muna, bago namin pasukan itong specific cases ng Opo. pang-aabuso sa mga OFW. Yes, ma'am. Ang problema po natin sa Italy, hindi lamang po yung Alpha Assistenza. We're talking about the predatory practices of individuals and agencies called patronatos, some of them Filipino-owned. And we counted about 37 of them, at least 37 of them in Milan, who, some, not all, some of who have been charging exorbitant fees for services rendered to our kababayan. So, when the issue was first brought to my attention about more than a month after I assumed in Milan, may nabanggit pong mga issues na ganun, pero wala pong nagko-complain. Nobody was going to the consulate to file complaints. But we've been receiving some reports that may mga kababayan po tayong nabibiktima na nagbabayad ng napakalaking halaga. So, yung ginawa po ng konsulado is nagtanong-tanong po kami at sabi namin kahit the patronatos are under the jurisdiction of Italian authorities, siguro pwede naman pong kausapin yung mga patronati natin. Mag-usap, baka naman pwedeng babaan nyo yung rates nyo. We do understand that you have administrative expenses, pero hindi naman po siguro tama yung naniningil tayo ng 5,000 euros, 2,000 euros for services that the Italian counterparts offer for free. Exactly, Mr. Chair. Yun yung gusto kong i-follow up din kay Conjen Cato. Alam namin sa pag-research para matugunan yung reklamo ng mga victim survivors natin, yung patronato system, serbisyo po siya provided by the biggest workers' unions and associations of Italy. Libre po, Libre po. ang mga serbisyong binibigay nila dapat sa mga OFW natin at iba pang migrant workers sa Italy. At yun na nga po, may counterpart pa yung Italian government or Italian state. So, partly bakit po ang naging i-appeal sana sa mga patronati ay ibaba yung fees when actually dapat libre po at wala pong sinisingil sa mga aplikante I-explain natin. po nila ma'am sa akin that may mga administrative costs po sila, may mga offices to So sabi ko baka naman pwedeng yung acceptable fees lang, wag naman yung sobra-sobra. And yung mga patronato po, hindi naman po lahat cater to Filipinos. Yung mga Filipino-owned patronato po natin, sometimes they only cater to Italians. Some of them don't do the Decreto Flussi. So meron pong iilan talaga na mataas pong maningil. So yung efforts po natin, yung mga discussions with the community resulted in the establishment of the Filipino Chamber of Commerce
and also the Association of mga Filipino Patronatos and other service providers. Pinapirma rin po namin sila ng covenant kung saan nakasaad doon na they will observe ethical business practices at mag-usap-usap po sila para talagang babaan yung rates. And in addition to that, the consulate is maintaining a watch list of patronatos that have been the subject of complaints. Mr. Chair, I think Yusek De Vera would like to weigh in on this issue. Go ahead, Mr. Salamat po, no? Mr. De Vera. De Vega. De Vega po. De Always Vega. pleasure. Just a The few floor is all things. yours. Kung umabot sa tanggapan namin or sa OWA or sa DMW yung reklamo nila, we would have also taken quick action on this. Baka bago pa pumunta sa Milan o umabot sa dyaryo, na-instruct na namin to do something about it. I myself went on September 29 and met some of the complainants dun sa Milan, and that's where we started the ball rolling to hire a lawyer already of their choice. Sino po yung lawyer? Now, it's about the patronato. I issued an order to the Consul General, end of November. Disassociate yourselves from the patronatos. This was upon the recommendation, and he's online, of our ambassador, His Excellency Nathaniel Imperial. Because the patronatos are supposed to be some parang broker, I don't want to use the word fixer, no? Parang mas madali yung papers, masamit, but they're not absolutely required. A Filipino needing to submit papers to the Italian government, or kunyari mag-apply ng passport or whatever sa konsulado, doesn't need to go to patronatos. So, nangyari po dito, and I'm under oath, and that's why I'm saying it. I think you were trying to get it out, and I think kababayan's here. There is a perception that the Consul General is protecting Alpha Asistenza. And that's why I said, from now on, para walang taint of anything, we cannot associate yourselves with patronatos. So they are on their own. They should not be connected to the consulate in any way. If the Filipinos want to avail themselves of their services, ayun, maaaring may masascam. Kasi pwede naman yung mga kababayan natin pumunta diretso sa konsulado or lalo na diretso sa government authorities. But of course, there's the issue, may Italian, siguro Italian language barriers or what. But basta from now on, and my instruction was reiterated by Yusek Antonio Morales. The consulate disassociate itself from the patronatos. Yes, thank you, Mr. De Vega. Okay. Pero dapat yung asking the Consul General to disassociate from patronatos, dapat kasama dun sa pahuli sila. Kung gumagawa na silang illegal, kung hindi na tama ginagawa nila, get in touch with the Italian government and tell them that these people are doing something illegal and they should be arrested under your law. That's why there are 94 cases now Good. being So, filed. Upon gastos po ng Legal Assistance Fund, thank you again to the Senate for that. Meanwhile, yung DMW naman ang humahabol sa mga how do you say, counterparts or local agents, mga patronato dito sa Philippines, working with the DOJ, OBI. But you were about to ask, well, I think... thank you, Mr. De Vega. Yusek De Vega, thank you. Thank you, Mr. Mr. Cato? Chair. Just to clarify po, the consulate has no transactions with patronatos. Sa definition po kasi natin ng patronato, lilitaw sila na parang fixers. So wala po tayong transactions with them. But in the Italian ecosystem, yung patronatos po are funded by the Italian government. These are registered entities para po mga accredited travel agencies or recruitment agencies. So it's not only Filipinos who go to them. So it's the Italian public that avail. Pero pwede niyo pong pagsabihan, Mr. Cato, ang ating mga OFWs na do not deal with these Yes, sir. people. We issued a Kasi number of especially kung galing advisories. po sa inyo, mas credible po kayo, pakinggan kayo. Pag sinabi niyo stop, don't deal with these Opo. people dahil Sabi naman po natin yan, marami po tayong mga meetings with our community. Marami po But kung tayong sabihin niyo po sila, bakit meron pa rin po nakikipag-deal sa mga yung patronato? siguro po, Maybe you're not offering services na in-offer ng patronato, kaya lang sa inyo, libre dapat. yung nangyari po kasi sa Milan, actually, Mr. Senator, you were there in October 2022 and met with our community. This issue was not raised by them. Kasi po parang naging kalakaran na yan, tanggap na po ng ating community that if they want to bring their family members in, they should go to a patronato. And
they were willing to pay so much. But you have to educate them, Mr. Cato. Tell them na walang pakinabang to patronato. In the end, sakit sa ulo lang to. Opo. Baka maloko lang kayo. Dito sa amin sa embassy, libre yung servisyo ibibigay namin, yung ginagawa ng patronato kaya namin gawin. Ganun dapat ang Yung approach. ginagawa By po the way, I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo. Thank you for coming, Senator Bongo. Yung po ginagawa ng mga kababayan natin, they go to the patronatos for, let's say, they need the help in filling up their application forms for passports. So hindi po namin control yun. Hindi namin alam if they went there. But the patronatos don't go to us. So, Yun nga, sorry Mr. Cato, and then later on we'll proceed sa iba pa. Naintindihan ko po kayo, pero alam na pala ninyo na itong patronato ay marami na niloloko at itong patronato, kung tutusin, hindi naman pala talaga kailangan at meron naman kayong servisyo na may bibigay sa ating mga kababayan na libre na nagagawa naman na kung ano yung ginagawa ng patronato, kaya niyong gawin. Sana, sinabihan niyo na bawal ng patronato. Maglagay kayo sa inyong website, ipakalat niyo sa Filipino community na do not patronize this patronato. Yun lang po yun. Kasi by not saying, you're not probably saying enough. Kaya tuloy-tuloy pa itong mga patronato. Sir. Maraming mga na as far as our nakukuha mga services kliyente. po, as far as consular services are concerned, we don't deal with the patronatos po. But our Kaya nga, you're not dealing with the patronatos, pero kayo nga po ang papalit doon sa mga serbisyo na binibigyan ng patronato, aakuin nyo na po para hindi na nila kailangan Yes, pumunta sir. sa patronato. Siguro, the reason why they go into patronato because hindi nila alam na kaya nyo palang gampanan yung ginagawa ng mga patronato. Na libre pa, yung mga na mas kababayan po, masahan pa, na sigurado pa, di ba? You yung give them that hindi assurance. po maiwasan yung kababayan natin na pumunta sa patronato because they need their services. Patronatos are there to help them navigate the Italian bureaucracy. If they need help in filing their applications for Italian citizenship, dun po sila hindi lang po Pilipino po, Senator. Lahat po pumupunta sa mga I know, patronato. pero ibang kaso natin, Mr. Cato. Then kung ganun, nahirapan sila, they need to navigate, go into the process para hindi sila mahirapan. Pag mag-apply sila ng citizenship, then get in touch with the Italian government. Sabi mo sa Italian government, meron ba kayo may assign sa amin na tao ninyo na yun ang pupuntahan ng mga kababayan namin Pilipino, yung mga OFWs, anytime na may problema, kayo na lang po person namin na hindi na nila kailangan pumunta sa patronato. Opo, sasabihin po natin yan. Kausapin niyo po yung Italian government. Government to government. Kayo Yes, po sir. at saka gobyerno ng Yun rin po yung Italy. ginawa natin noong September 4 as soon as after we received the documents na fake. Opo. Pumunta po tayo sa Okay. pinakamataas na opisyal ng Italian federal government sa Milan at diniscuss po natin Exactly. yung problema at tumulong po sila. Exactly. Nag-for- Para mawala ng Passport. po itong mga patronato. Opo, diniscuss po Kasi naman yung dumekta tayo sa natin gobyerno dyan. nila. Okay? Sige po, Mr. Cato. Yes, sir. So, Teka muna, Senator Riza. Hindi Yes, ko Mr. matiis Chair. na hindi ko po nahinto. Meron tayong naiyak na resource person dito. Habang nagsasalita si Consul General Cato, umiyak siya. Ma'am, ba't kayo umiyak habang sasalita po si Consul General? Natutuwa ba kayo sa sinasabi niya o nainis kayo? Your Chair, isa po ko sa mga sinampahan niya ng kaso. Biktima rin po ako ng Alpha Assistance. Former OFW po ako from Taiwan. Nangarap lang naman po ako para sa pamilya ko. Pero bakit? Okay. Meron ho ba kayong sama ng loob dito kay Consul General? Wala po. Wala po. Oh. Sinampahan niya po kami ng kaso. Sino po nagsampa ng kaso sa inyo? Si Si Consul? Oh, Consul, teka muna, biktima na nga, tapos sasampaw pa ng kaso. Damn. What's wrong with you, sir? Pilipino to, Pilipino ka, di ba, sir? sir, there were false accusations made against me and they were the ones being quoted, but I've talked to them and I was told that the statements that were published in the newspapers were not theirs. Okay. So they were being quoted as saying that I did not act on the complaints they brought to my attention. Sabi ka nun. Oh, yun po, sir. Pero- But that's in the newspaper. ano pong pinahal niyo ng kaso laban sa kanya? Ano pong pinahal sa inyo? They were included in the cyber libel suit I filed against the Daily Tribune last week, sir. But were they the ones who cyber libeled you? No, sir. They were the ones who were quoted as saying that I did not act on their complaints, which was impossible because they were here in the Philippines. So, yung gusto lang naman po namin malaman sa kanila is just for them to share with us the truth
As a matter of course, however, the Daily Tribune must exhibit fealty to its duty to disseminate news and information without fear, without favor, as our masthead defines. Thus, the news stories that referred Conjan Cato as supposedly having close ties with Alpha and purportedly sitting on the complaints. In the meantime, Pero po, ma'am, may I interrupt? So, meron ka ebidensya na meron siyang close tie sa Alpha? Do you have yes, sir, proof? yung pong mga complainants. At saka po yung si Jeffrey Villalon ang nag-disclose nung relationship in relation to the video na una niyong pinakita dyan. Siya ho ang nagbigay So, sa yung amin video yan. showing na kasama po siya doon sa affairs na sponsored ng Alpha. Sir, yun po mga postings ng mga tao at saka yung mga complainants na lumabas at nagpa-interview na rin. Okay. Gusto ko lang ma-add, Mr. Cato, yung sinasabi niya na fair po yung Tribune. And I attest to that kasi recently nasulat po ako sa Tribune, and then when I send them a letter, I reach out to them. Sinulat naman yung side ko. So dapat nung nag-reach out sila sa inyo, pinakinggan nyo, nakipag-usap kayo, patas naman tong Tribune eh. Diba? Yun yung pagkakamali nyo. Tinablan nyo sila. Eh ngayon pumunta sila sa ibang agency at tinulungan sila, lumaking issue. Kasi kung from the first moment, ganun kami sa media eh. The first moment na nag-reach out ang media sa inyo para kunin ang inyong side, sumagot kayo, huwag kayo matakot, bagkus matuwa kayo kasi kinukuha ang side nyo. May mga ibang media entities na hindi ko alam, hindi ko magbabangkit, siguro yung mga hindi kilala. Titirahin ka ng titirahin, hindi kukunin yung side mo. Pasalamat ka, pag kinukuha yung side mo, dapat matuwa ka, magbunyi kayo. Kayong lahat nasa gobyerno, kapag tinawagan kayo ng media para kunan kayo ng reaksyon, kunin yung side ninyo, matuwa kayo. Ibig sabihin, fair yung media entity na yan. Yun lang po. Go ahead po, continue, Ma'am Fernandez. To continue, your chair. In the meantime, some 70 or so complainants have formally submitted affidavits to the DOJ in relation to the same matter. So, for resolution na po yung kaso. This only goes to show that the subject of the news stories are legitimate matters of public concern. Thereafter, to use a cliche, the rest is history. Nandito po kami ngayon at kami po ay may libel case. The story blew up in all media platforms to such an extent and intensity that it has warranted an inquiry from the Senate. Ayan. In the midst of all the hula-baloo, the role of the Ma'am, Daily gaano pa Tribune... kahaba po yan? Sir, 1 minute na lang, sir. Okay. The role of the Daily Tribune has been, as it always is, to deliver to the public information on matters of public concern without any bias or slant. Just the facts. These not only are avowed mission but are sacred duty as members of media, the so-called fourth estate. Thank you once again, Werner Reddy, for your questions. Now, kunin ko naman yung side ng DMW through USEC sa Hans Leo Kakdak, OIC. So, ano po yung takeaway nyo rito? Position paper nyo rito? Position nyo? Yes. Hans Kakdak, Thank you, Chair, Senator Rafi, Senator Risa Ontiveros, Senator JV, and Senator Bongo, and colleagues in government. Of course, Undersecretary Bernard Ulalio, who handles anti-illegal recruitment and anti-human trafficking, will also provide the details. But let me just say that Ms. Fernandez's mention of the DMW, I can confirm that I got a message from her around September 22nd last year, and she mentioned the scam report there. She gave me the impression that they were working on the story. So immediately I contacted USEC Bernard, and as I understand it, from there was a meeting with a case conference between Ms. Fernandez and the complainants on September 25th. So 3 days later. And it did not take long. We endorsed on September 26, endorsed 19 complainants to the ATRAD in NBI. And in the first week of October, we sent a legal team, a fact-finding investigation headed by Assistant Secretary Francis de Guzman, a team of lawyers, Mr. Chair, to look into this matter. And upon conferring with Conjan Cato, we took on the case of another patronato. It's called Golden Power. And the CG took on the case of Alpha Asistencia, as mentioned by USEC Ed. My last point is that since then, there have been 105 criminal cases between the DMW and the NBI filed against 9 respondents. In this case,
and that we had also been responsible for the takedown of a certain Facebook account related to this matter. Incidentally, we were responsible also for the takedown of around 7,000 online illegal recruitment sites on Facebook in the course of 2023. And further details, Mr. Chair, if you will allow, Yusek Bernard Olalia can provide. Yeah, maiksi lang ho ba yan? Good afternoon, Your Honors. Alpha Assistencia is an immigration entity based in Italy. It is not a licensed recruitment agency. It was never given any license by the DMW. And it was found out by the DMW investigating team that it has conducted recruitment activities in the Philippines. And therefore, it is guilty of conducting illegal recruitment. No. So based on this, DMW conducted fact-finding missions based to Italy. No? We also did some remedial and preventive And then what did you actions. find? Olalia, doon sa investigation nyo about Alpha sa Italy? Meron ba involvement dito yung Congen? Kasi yung pong accusation ng mga OFWs hanggang sa nadimanda sila at pati yung sa papers ng Tribune nung sinusulat to kasong to. So sa tingin niyo po, sa inyong assessment, meron bang involvement or can Congen could have shed light dito sa kaso pero hindi niya ginawa? What's your assessment? Your Honors, we have coordinated with the Office of the Have they Philippine been helpful? Yes, Your Honor. And based on the investigation, Are they doing enough to help the situation of the OFW? well, we defer to the actions conducted by the DFA and the PE, and our actions from the DMW is Hindi. separate. Okay, mamaya na po yung DFA, mamaya na po yung NBI. Kayo po ang kakampi ng mga OFW. Opo. Bilang kakampi ng mga OFW, ano pong assessment nyo? Ano po sa tingin nyo? Ginagawa ba ng Congen, yung mga otoridad natin doon sa Milan, Italy, yung kanilang mga trabaho? They have filed actions and they have filed criminal Before cases. filing against- actions, meron ba silang pagkukulang before actions been made? Well, lumapit po sa amin yung mga OFWs, Your Honors. So base po doon sa ginawang assessment, paglapit ng mga OFWs, meron ho bang pagkukulang ang embahada natin? Well, Meron bang pagkukulang si Congen? Come on, be straight. We defer to Forward. the judgment of this investigation with respect to that angle, Your Honors. I know. Deference to an equal department, we refuse to comment on the actions Okay, of the DFA. sige, I can't blame you on that. Okay. Mr. Your Honors, can I make a brief summary? Sige Yeah. po, konting minuto lang tayo. Number one po, we coordinated with the DOJ. We DOJ. requested the DOJ to form a special team to prosecute the filing, investigation, and preliminary investigation of the case. We also coordinated with the NBI, as mentioned by our OIC Secretary. We have filed and assisted 278 victims. We also did a profiling of the victims. Karamihan po sa victims dito, Your Honors, are from Region 4B. And why is that? 52%. Why is that? Andun po yung karamihan ng kanilang kamag-anak. Oh, Apo. okay. And then we were also able to determine the extent of the network of Alpha's Assistencia. We identified the participants in the Philippines. We filed cases against all those who made activities in relation to the offering and recruitment of activities, Your Honor. Sige, Senator Riza, before we go to the NBI. Yes, Mr. Chair, salamat po. So I was going to follow this up with Yusek Kakdak, pero baka pati si Yusek Olalia could comment on it. Yung sinimulan ko pong pagtatanong tungkol sa Nula Osta, paano nangyari na inisyuhan yung mga victim survivors ng peke palang Nula Osta? Paano po na-confirm ng local processing agency na peke yung mga yon? At sino po yung responsable sa pag-issue ng mga pekeng Nula Osta? Yung pong, Your Honor, yung pong Pekeng Nula Ostra is supposed to be submitted and verified by an office here, yung Visa Center. And hindi po nangyari yun kasi nga po, tulad po ng sabi nyo, peke po yung Nula Ostra. So, the Visa Travel Agency here refused to process those documents dahil po peke. Galing po yun mismo sa Alpha Assistencia. At ibinigay po yun doon sa kanilang mga ni-recruit na Pilipino dito po sa ating bansa. Salamat po, Yusek. Last follow-up at this point for me, Mr. Chair, Senator back Isa, to
well, una kay Yusek De Vega and then kay Conjen Cato, pwede po bang humingi ng kopya yung komite through our chair nung directive na in-issue to disassociate from the Patronati? Opo. Salamat And then po. a slight Mr. comment Chair. also, just nagtatrabaho yung konsulado with the MWO. They have an attaché or well an office there. And the reason why pupunta rin yung mga OFW sa DMW, well, they have to kasi under the new law may DMW na. And secondly, well, possibly that's why Conjen had to be responsible for this kasi wala pang labor attaché at the time na una nagrereklamo noong July. So we had a coordination meeting with the Filipinos on September 29. Okay, DFA can take care of the Alpha Asistencia cases. Tapos yung ibang agencies, kasi hindi lang Alpha Asistencia, meron pa iba. They're taking care of it. So we're working together with it on it, no? Pero the directive, you'll get it, madam. Salamat, Yusek, Mr. Chair. And so there was an order to disassociate. What was the association in the first place, Conjen Cato, with the whether with Alpha in particular o sa mga patronati in general? We first helped organize the Filipino Chamber of Commerce in Italy. And then from among the group, we asked them to organize a subgroup of Filipino owners, managers, operators of patronatos and other service providers. And then we also organize other subgroups, mga travel agencies, mga restaurant owners. So yun po yung effort ng consulate so we could be in close touch with our kababayan.